Inilabas na ang ikalawang bahagi ng Mamasapano Report ng Department of Justice pero wala raw maihahaing reklamo ang joint panel ng National Prosecution Service at ang NBI kaugnay ng pagkamatay ng 9 na miyembro ng 84th Seaborne Company maging ng mga miyembro ng MILF sa engkwentro sa Mamasapano. Wala raw kasing sapat na ebidensya at testigo na makapagtuturo kung sino-sino ang responsable sa insidente. May report si Joseph Morong. Kung sa pagkamatay ng 35 komando ng 55th Special Action Force na kasama sa Mamasapano Encounter, 70 katao ang sinampahan ng reklamong complex crime of direct assault with murder and theft. Sa pagkamatay ng 9 na komando mula sa 84th Seaborne Company, wala pa raw masampahan ng reklamo sa ngayon. Base sa ikalawang report ng Joint Panel ng National Prosecution Service o NPS at NBI sa Mamasapano Encounter, wala raw kasing makapagturo o makakilala man lamang sa mga pumatay sa 9 na taga-Seaborne. There is a crime committed that was duly established, but no identity of the assailants. Not even the survivors of the 84th Seaborne Commandos can categorically say or can say na sila rin yun ang mga nakasagupa nila doon sa barangay Pinsandawan. Sa investigasyon, lumalabas daw na kapanipaniwala ang testimonya ng mga nakaligtas na komando. Ang grupo ng 84th SAC sa pangunguna ni Superintendent Raymond Rain ang nakasagupa at nakapatay sa teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Wala rin daw ebidensya o testigo makapagsabi na si PO2 Christopher Lalan, ang lone survivor ng 55th SAF, ang pumatay daw sa 5 sibilyan na nasa Langgal o worship area. Wala rin daw makasuhan pa sa pagkamatay ng 11 miyembro ng MILF na namatay daw sa naturang engkwentro. Walang corpus delicti. Ano bang ibig sabihin nun? Wala hong nakapag-submit kahit sino. Hiningi ho namin repeated requests sa MILF saka doon sa mga next of kin nung mga alleged victims. Wala hong nakapag-submit sa team ng anumang pruweba ng kanilang pagkamatay. Sabi pa ni Dilima, ilang beses silang humingi ng access sa MILF sa pamamagitan ng Ceasefire Committee pero hindi raw ito naging matagumpay. Ang tugon ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal, nang hinga namin siya ng pahayag, close case na raw ito, ayaw na raw niya itong buksan pa. Si dating SAF Chief Director Getulio Napeñas Jr. hindi makapaniwala sa naging resulta ng report. Sana pagtuunan pa ng masinsinan na effort para makapag-file talaga ng kaso doon sa pumatay ng 84th SAC. Kung gusto, maraming paraan. Posible raw na may pinagtatakpan o pinoprotektahan ng investigasyon. We're being deprived of the justice. Yung katarungan na para doon sa mga namatay dyan. Lumihis, umiwas na yung 84th SAC. Hinabol pa nila na inambus nila. 5 pangunahing testigo ang hawak ng DOJ para sa unang batch ng mga reklamo para sa pagkamatay ng 35 SAF. May panel na rin na binuo ang DOJ para hawakan ang preliminary investigation nito. Wala pang itatakdang petsa para sa unang hearing. Joseph Morong, GMA News.